tapos nagugugit. Ano yan? Pusong trabaho na yun, tapos titaan yan. Isang taon pa lang. Sa taon mismo kayo ng buwan? Ang bilyaro? Kasi parang dumadaan. Hindi mo kami nataan. Kasi yung inuumaan namin ba, nandun po sa lugar ng summer view. Dami po kayo dada. Oo, ano po. Ano po nataan? Yun nataan. Shortcut po. Yung lapasan niya, labas yan doon sa hinapaw. Dito lang ako. Dito lang ako yung bilang yung kanyang Ayan po. Ay, hindi ko mapilip-lip. Ano yung nag-split? Ito naman. Sa left side. Yung sa amin dito sa left side. Yun, kaligid ng Robinson Homes. Kaligid ako. Kaya lang, medyo ahead lang ng kaunti yung Robinson Homes. Ano ang pinakatingin? Ng church? Ha? Oo. Hindi. Gospel church po. Ha? Oo. Sa mga may sakit? Ano po ba ibig sabihin yung nag-pray? Oo, naniniwala po kami sa ano. Kaya na po full gospel eh. Pag sinabi full gospel, naniniwala ka sa Holy Spirit, baptism of the Holy Spirit. Yun ang ano po. Wala po kayong ano, at lalo na pag nakilala nyo natin ang gusto, wala kayong Anong pinakatingin? andito po sa Mandaluyong Church. Pero mga church, nasa Mandaluyong nasa 8 naman po. 8 taon na rin po. 8 taon na rin po kami dito. Balik pa, pioneering po. Wala kami support na dito na wala kami benefactor, wala na international po tayo. Tayo po, ito po Father's House all over the world, meron po 4,000 churches sa buong mundo. Dito po sa Pilipinas, sino po? Ano pong lang? Saan po na kaya? Ethiopian. Marami na po kayo nagdalawa ng church. Wala po tayo problema. Isang ano natin kasi PIN na kilala ko po yan. Wala pong problema na ano po tayo. Iisa natin ba, CCN, isang person in one. Tayo sa oras, lampas tayo. Sunday school pa lang po yun, nakakaya lang po na. Kaya tayo nga, tinatanong po yung mga po. Kaya mga Sunday school lang po. Kaya may gagawin pa po kayo. Tapos na yung Sunday school, medyo naging sis lang kasi medyo pumasok kasi ako. Pinaliwanan ko yung patungkol sa utang. So, dapat ko talaga ay alas 10, mga alas 10 sa tuwing everyday ko nakawin ka na. Tapos po natin ito, mga alas 11. Mga alas 11, 20, gano'n.
dawain dito. Hindi. Alam ko namin ng Diyos. Kaya kasi may ganyan yan. Lagyan nila lang na may. Pag sa sisir, na may nakatalo sa sisir. Sa main sa Mandaluyong. O sa FBI. Nakakasama niyo doon si Berlin na Berlin Mary. Sa narito na ba siya? Dito na siya? Yung daming artista. Kasi mga social yan eh. Basta mga CCM, mga mayayaman na yung mga karamihan yan yung mga yung tao. Pero kalimitan mo talaga, iba mo lang mo isinisip kami nila. Kung iba't ibang service na ibang ka ng mga pare-parehas na. Pero kalimitan mo talaga kaya ang laki ng building na doon. Sarili na ng building yun. Kailangan po na yung message yun kasi yung yung may-ari ng building ngayon, naging ahimpi si Mrs. Tony. Kaya kilala ni Mrs. yung may-ari nun. Kasama ko, nililirin ko si Mrs. kasi nag-ahimpi ng lupa. Kaya alam niyo yung background ng ano doon. Sino po ba? Kasi ano po no? Yun ang nga po, kaya nga sabi ko po, yun yung mega church. Yun ko lang yung sabihin. Mega church. Ibig sabihin mga malalaking tao talaga ang mga ang pastor ninyo yung chief. Pastor nyo po doon si ano, sino po ang ano doon ninyo? Si Peter Tansi. Hindi lang po pinakalaga ng mga babae. Nama? Hindi allowed sa inyo yun? Sa CIL po. Pwede sa CIL. Hindi nyo na-allowed. Hindi ko naman. Hindi ko kami na wala akong pastor ka sa akin. Sa CIL lang po. Hindi ko po. Kasi hindi po ako sumasama sa amin, hindi po ako kasali ng mga pastors association. Hindi po ako kasali kaya hindi ko po masyadong kilala yung mga pastors dito. Yung iba po, meron silang tinatawag na pastors association, kaya magkakakilala sila. Meron silang meeting na meron silang si Pastor Peter Canchi, kaya lang kilala kaya kasi lagi nakalive yan sa amin, lagi nakalive sa Rata, kaya at minsan pinapanood yung mga preaching, tulad ng preaching na Pero hindi ko nag-previous day. hindi na Nag-previous day. ganun ba? Ano na CCF? Hindi sila nag-ano ba? Ang PIL. Kakaiba-iba talaga na hindi sila nag-ano ng inuwan. Sige po, una po kayo ang tayo po. Yun ang umaga po sa tawag sa kay Marcos Mulana sa gawain ng Panginoon. Sa mga online, welcome po sa Father's House Christian Center. Awit tayo sa Diyos sa isang masiglang awiting. Awit na lahat ng Panginoon. Halilan sa masama. Yes, minsan pa, malapakan natin ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Pumigil ka, Panginoon. Bye.
nagsisisi. Ang ngalan mo, Panginoon, ang ngalan mo ay may dalay ng pag-asa sa iyong mga oras. Praise the Lord. Huwag ka nang inaalay ang handog ng bansang nagsisisi. Iligtas mo kami. Iligtas mo kami. Iligtas mo kami mula sa langit. Kami ay dinggin, lunasan ng bayang naghihinapis sa iyong pag-ibig. Palalayain at patatawarin ang ngalan mo, Panginoon. Ang ngalan mo ay may dalay ng pag-asa
announcement. Meron po tayong panalangin araw-araw, ating morning devotion, morning prayer from Monday hanggang Sunday, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. Kung di po natin kaya ng umaga, ay pwede tayo manalangin at ang tani hapon at gabi. Sunday school natin, 9 a.m. sa pag-aaral, pagtuturo ng salita ng Panginoon. Sa 10 a.m. naman, ating Sunday morning at 6:30 p.m. ating Sunday evening at every Wednesday, meron po tayong evening service, same time din po ng gabi, 6:30 p.m. ng gabi. At panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ating mga government officials, at mga ninuno sa bansang Pilipinas at pamahalaan. Panalangin din natin ang kaligtasan sa loob ng government pumasok ang salita ng Panginoon sa bawat isa. Pag-pray din natin ang ating mga leaders international, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, pati na rin natin national leader, Pastor Boy Desipila. Ilapit din na sa Panginoon din ating mga regional leaders, Pastor Frank Benaventura, Pastor Nano Bugtay, Pastor Ernie Herente, Pastor Charlie Carias, at Pastor Yel Sibel, patanmin ang ating Mother Church sa Baclaran, Pastor Nico Herrera. Sama din natin pag-pray ang fellow Baclaran daughter churches, Pastor Gerson Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Marceliano, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saler, Pastor Bong Canyosa, Pastor Junior in China, Pastor Samuel Pool, Padinarin ng Church Malawang, Brother Gibson, at Brother Noel. Sama din natin ang mga granddaughter church, Pastor Lali Lumaya, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chiares, Pastor Jess Pancho, at kasama din natin mga churches sa ibayang dagat, ating mga missionary churches, Abu Dhabi, Taiwan, Cambodia, ang mga nagdaganap ngayon sa Indonesia, panalangin din natin ang ating Pastor Dan Ramos, Israel, at ang ating mga kapatid sa Vietnam, at sama din natin sa Laos, Pastor Mayor. Pag-pray din natin ang bayan ng Tipolo, ang ating church, ang ating pastor, sama natin panalangin, Pastor Lucena, and Samaya, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, soul locking sa mga converts. Dalangin din natin ang sariling usay at sariling building at transportation vehicles sa ating church. Pag-pray din natin ang ating mga healing request, prayer requests, si Gabriel Garcia, Brother Nolo Taro, Pastor San Pedro, Shirley San Pedro, Lita Lorna Sagadulo, Pastor Tongping, ilapit na sa Panginoon ang ating mga mahal sa buhay. Galing tayo ng kalakasan, karunungan sa ating Diyos. Huwag natin ihituin ang patuloy na bisyara ng ating mga mahal sa buhay. Sama din natin pag-pray ang ating activities. Meron pa tayo impacting sa September 13 sa Tondo, Manila. Children Bible Conference natin September 18 to 19. Kung may mga balak po kayo ay doon po dito. Sabihan po natin ng ating pastor. Jubilee Service sa Baclaran. September 27, Revival Crusade. Meron din po tayo Revival Crusade October 4 to 5. May Sabado, Sunday. At meron din po tayo na-schedule na impacting next year po ito, March 23, pero hindi pa final yung ating date. At ang ating pang activities, Bible study, chicken prayers, teaching, survey, at every person last day na fasting. Praise God. Sa mga karagdagang pabalita, ang ating pastor ang mag-uulat. Hallelujah. Bago tayo dumako sa panalangin, maumulaan tayo ni Brother Lendan na tayo ay puli at palakpakan natin. Puli na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Yes. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon God. Kami pa rin, Panginoon, malapit sa iyong banal na trono ng papakumbabang puso, Panginoon God. Dinadalangin namin, Panginoon, ang nabanggit sa pulpito, Panginoon, ipagkaloob, Panginoon God, ang kanyang mga pangangailangan, ang aming mga national leader, ang aming mga international leader, ang aming bansa, Panginoon, palayain mo pa rin, Panginoon, sa gapos ng kasalanan, Panginoon God. Dinadalangin niyo po namin, Panginoon, may mga karamdaman, Panginoon. Iiulan po po, Panginoon God, ang iyong kamay sa may mga karamdaman. Pagalingin po sila, Panginoon, sa mga karamdaman, Panginoon God. Dinadalangin niyo po namin at itinatas namin, Panginoon, ang gawain mo sa lugar na ito, Panginoon God. Patuloy kang magbangon, magligtas ng mga kaluluwa, mga pamilya, Panginoon God. Sa oras na ito, Panginoon God, ang gawain mo, Panginoon,
ilang po, Panginoon God, ang aming banal na Diyos, Panginoon God, ikaw pa rin, Panginoon, ang usap sa iyong mga anak, Panginoon God. Lalabas kami sa iyong gawain, Panginoon, na may ginawa ka, Panginoon, dalang yung salita, Panginoon God, lalabas kami dito na hindi na kagaya ng dati, Panginoon Lord. Minsan pa, Panginoon, itinataas namin, Panginoon, ang iyong banal na pangalan, Panginoon, sa pinakamataas na at papuri na pasasalamat, Panginoon, in Jesus' name, O Lord. Amen. Hallelujah. Tayo magtanggap sa isa't isa. Witan natin ang Panginoon sa Father's house. Yes! Lord to God. Sa Father's house ay hindi ka nag-iisa. Sa Father's house ay maraming kasama. Huwag ka na Amen. Praise God. Hallelujah. Pagkatapos nito, gawin ng panyo nito. Kaya yung dito sa balikan. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalayo po tayo ng ating Panginoon. Okay, so sa mga karagdagan nating pamalita. So, yung acting na yung ata 26, 21 yan, hindi 26. Hindi 23. Okay, so yun yung ating natin ngayon, impact team at Antipolo, March 21, tinanong ni Pastor Rico kung ano ang ating setup. Sabi ko siguro, feeling evangelism at concert na naman ulit. So, yun ang, kaya yun ang paghahanda nila. So, yan lang ang ating ilang mga karagdagan na pabalita. So, Jubilee service natin, Baclaran Church, September 27, itong taon na ito. Yung impact team na yun, sa ano pa yan, 2026 pa yan. So, hallelujah. Praise God. Birthday pala yan ni Pastor Mars Soriano, March 21. At dahil birthday niyan, ay sabi na daw niya mga baka. Ay, hindi ko lang yung mga nanonood yan sa aking ano. Okay, biro lang yun. Okay, so, yun lang, ating ilang pakalita ay lalaki pa sa gawain pa ng ating Panginoon. Hindi tayo ng pananalapit. Medyo hindi aking nabibigyan ng kaunting pakaliwanagan ito, aklat ng John chapter 3, verse 3. John chapter 3, verse 16. Sino nakakita, no? Sino binubuksan ko lang, totoo lang, memoryado na ito ng mga Kristiyano. Sapagkat ngayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag magpahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba sabi? Sapagkat ngayon na lamang sa English, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Yan makikita natin dito, ang taong may layunin ay nagbibigay. Amen? Kaya ang Panginoon ay nagbigay dahil sa layunin niya na ang lahat ng tao'y makakilala sa Panginoon. Lahat ng tao'y maligtas. Tulad na sinabi ko noong Miyerkules, sa panahon pa lang ni Eva at ni Adam, nang magkasala ang mag-asawang ito, ipinangako na ng Panginoon na sabi ron, ang ahas ay aapatan, ang dinhin na manggagaling sa babae ay siyang dudurog ng ulo ng ahas.
yun din narurusa patungkol sa isisilang ni Maria. Kaya, doon pa lamang, sa alaman ng palang ng Eber, ipinapatusan na ng Panginoon ang kanyang layunin sa sanlibutan. Kaya, siya nagbigay na isagawa niya ito dito sa bagong tipan, sa John 3:16, dahil sa kanyang layunin na ang tao ay mailigtas. Yun po ang kailangan kung bakit po tayo ay lumili. Ano sabi ng Malakas 3:10? Ano sabi roon? Dalhin ninyo ang mga 10 bahagi upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Yun ang ibig sabihin nun, ang layunin. So, wala kayo dito katabi. Di ba, naiiyak ako doon sa mga nagpapaupo na tulad ng ating bagong class na talent. Sinabi ni Sarah Heronimo. Kahit anong sabi niya, dati ay walang magulo yung pamilya nila. Siya, hindi kanyang paglilingkod sa Panginoon, hindi nauunawaan ang magulang niya. At dahil doon hindi namin unawaan, lagi niyang kaaway ang magulang niya dahil hindi nila naiintindihan yung kanilang ginagawa. Pero ngayon, sabi niya, nakita niyo, bagong talent, wala sinabi si Daniel Padilla. Sa banat niya yung mga Ronel. Ano sabi nga na John Lloyd John Lloyd nga yun, diba? Makita niyo sa amin yung mga bagong talent. So, kung bakit nangyari yun, muling bumalik, muling nabuhay yung aftershock, kasi ng mga natarang panahon ay nasobrang sa shock, kaya medyo naglaho, pero dahil nga sa layunin ng Diyos, nakabalik sila. Kung wala kong layunin, ang fellowship na ito, sinarado natin. So, kung ayaw ninyo, di ba? Sarado natin. Siya lang kung napananalabi, pagbabayan ng bibig, ayaw na natin. Pero hindi po, pinagpatuloy ko ang aking sambahayan. At habang pinagpapatuloy namin yung layunin na yun, ang Diyos ang nagbubuhay ng pangangailangan ng gawain ng Diyos. Kaya ang tanong ko, nagbibigay tayo. Ito po'y para lang sa mga may layunin. Na isang araw, maging bahagi tayo ng pagliligtas ng mga kaluluwa sa lugar nito. Meron nagpatuto sa akin, balang nagbibigay dito, sa akin ang pastor sa pagkakaalan ko. Hindi na po pwedeng patawarin ng Panginoon dahil sa dami ng ginawa ng kasalanan. 20 years old pa lang siya, ang amin na niya, hindi mo na mabigat. Nakakirwa na daw ang kanyang kasalanan. Sabi ko, walang kasalanan na hindi kayang bayaran ng dugo ng Panginoon. Ang isang kailangan ba na tayo napapahamak dahil tinanggihan nila ang Panginoon. Kaya sinabi ko sa kanya, kaya maasa ko, babalik siya, sige makakasama natin dito. So, yun lang. Kaya habang tayo ay mayroong mga layunin, ang lahat ng mga mayroong layunin ay kabahagi sa pagsuporta sa gawain ng Diyos. Praise God. Patuloy tayo makakatuklas ng mga talentado o na mali ang pakilig ninyo. Mas gumumura na. Talented na mga tao. Ako po natin natutuwa dahil sabi ko, praise God. Hallelujah. Okay, so yun lang. Nilingkong tayo ng pananalapi para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Tawagan ko si Ronel. Para tayo pamunahan. Praise God. Hallelujah. Ay manalangin sa Panginoon, dakila at tapat na Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong biyaya, Panginoon, na iyong ginagawa sa aming mga buhay ugat at palahin mo ang bawat isa, ang bawat kamay na kamahati dahil sa layunin mo sa pakikiisa, sa layunin ng fellowship na ito, sa layunin mo, Panginoon, ang dalangin ko'y pagpalahin mo. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Minsan pa, makita natin ang Panginoon
happy is now. Salamat sa mga manunugtog, pagkalain kayo ng Panginoon. Amen. At patuloy na maraming ma-involve sa inyo at aputin ang maraming mga mananaw o mga kabataan na hindi pa naaabot ng salita ng Panginoon. Nasabi ng isang nabasa kong quotation pero walang nakalagay kung sino ito. Yan ang pagkakasabi na life's purpose is found in the relationship with God, centered and fulfilling His will and living for Jesus Christ rather than oneself. Ang layunin ng buhay ay matatagpuan sa isang relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, ang mga tao pa nang walang relasyon sa Diyos, hindi nag-build up ng relasyon sa Diyos, walang layunin sa buhay. Hindi nila nauunawaan ang layunin sa buhay. Nakasentro sa pagtupad sa kanyang kalooban at pamumuhay para kay Yesu Cristo kaysa sa sarili. Hindi dapat tanungin ang Diyos kung ano ba ang layunin ng Diyos para sa kanyang mga tao. Ang dapat katanong ay ano ba ang layunin mo sa iyong buhay. Ikaw ay interesado sa layunin ng ating Panginoon. Basahin ko yung Jeremiah 29 verse 11, pero hindi ko ako dito kukuha ng katotohanan. Kukuha ako ng katotohanan sa Marcos chapter 5. Ganito yung sabi ng salita ng ating Panginoong Jesus, Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Nasa pakinggan. Ipinapakita dito na ang Diyos ay punong-puno ng layunin sa buhay ng tao. Kung ganito ang kaisipan ng Diyos, so ibig sabihin, ipinapakita na ang laman ng langit ay mga taong punong-puno ng layunin sa buhay. Kaya hindi totoo yung kasi sa dami-dami ng mga bagay na kinakatok ko, nagsishare ako ng Word of God at tinatanong ko sila na sisigurado yung po ba ang kaligtasan mo. Wala naman kasigurado ng kaligtasan ng tao. Malalaman mo lang yung panalong ka na. Marilo. Dito ka lang malalaman mo na kung ligtas ka. Ang langit ay huwag niyong kalilimutan ay punong-puno ng mga tao na may layunin sa buhay. So sa madaling salita, ang ibig sabihin lang nito, ang kapalintunaan nito, ang ibig sabihin lang nito, ang impyerno ay puno ng mga tao na layunin sa buhay. Kaya ang langit po, hindi po yung alatsamba na mapunta ka dyan. Kapag may layunin ka sa buhay, ito na po. Ang impyerno ay lugar ng mga taong walang layunin. Kundi ang mabuhay, kumain, matulog, mag-Facebook, kumain, matulog, mag-school. Yun yung sabi rito. Kaya nasubong mangusap sa paksang the importance of life purpose. Ang kahalagahan ng layunin ng buhay. Kaya manandalian mo ng manalangin, dakila, tapat na Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa mga bagay na ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong anak. God, maraming salamat sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Una na nasubong dalhin
ang Diyos ang may akda ng layunin. Yan ang sabi dito. Binasa ko na kanina yung John 3:16. At ipinapakita ng Diyos ang layunin niya sa buhay ng tao na ibigay si Jesus. Amen. Yun ang layunin ng Diyos. Hebrews chapter 10 verse 4 to 7. Ano sabi dito? Sapagkat ay maaari na ang dugo ng mga bata at mga kambing ay makapag-aalis o makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi, hangin at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin inihanda mo. Ang aking tinuturo ibigay ang ating Panginoon. Kaya sabi dito, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ibig sabihin sa pamamagitan ni Maria, nagkaroon ng katawan ang ating Panginoon, ang anak ng Ama. Verse 6, sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalulot. Nang magkali sinabi ko, narito, ako'y pumarito. Sa balanggo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Yun ang dahilan bakit si Jesus ay napako sa ibabaw ng krus. Hindi para mayroon kang ipag-ibig, hindi siya katalang ng mahal na araw. Hindi yun ang layunin mo kung bakit si Jesus ay namatay sa ibabaw ng krus. Ang layunin ng Panginoon ay magkatawad ng lahat ng tao at ang tao ay maligtas. Ano nga ba may sasagawa layunin ng Diyos kung ang isang tao ay walang pagpapahalaga sa layunin ng Diyos? Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 14, verse 1, that 3, ganito pagkakasabi, huwag maglumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kung di na yun ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paluto o kami maghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay tuloon. Si Jesus po ang nagsasalita niya. Yan ang layunin niya, ang lahat ng tao kung saan siya naroon, ang layunin niya ay makasama niya. Napaganda ng layunin ng aming Panginoon. Pero paano mangyayari mga pangina niya? Kung ang kanyang mga tao ay walang layunin. Sino may layunin dito? Sino may layunin sa ating nabigyan ng kapurihan ng Diyos? Sa chapter 17, verse 24, ganito pagkakasabi ng ating Panginoon. Siya nagsalita ng ganito John chapter 17, verse 24. Ama, yung mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong iniibig bago pa natatarap ang sanglibutan. Tulad ng aking sinabi, subalit paano mangyayari ang mga bagay nito kung ang tao ay walang layunin sa mga bagay na nararapat. Amen? Ang Diyos ang may akda ng layunin. Kaya hindi mo dapat tanungin, Panginoon, ano bang layunin? Layunin ka ba sa buhay ko? Ano sabi ng binasa natin? Ano sabi ko? Ang aking iniisip ay mga bagay na inyong ikaubuti hanggang sa huling bahagi ng ito. Pangalawa na nasubigyan ng pansin, paano nabubuo ang layunin sa buhay ng tao? Ito yung dapat natin maunawaan pa. Paano nabubuo ang layunin sa buhay ng tao? Ito ko nyo, katulad na sinabi ko, Mark chapter 5 verse 27, ang sabi rito, Mark chapter 5 verse 27, yung babaeng dinudugo sa loob ng 12 taon. Ang sabi rito, napagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus ay lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit. Ano sabi? Napagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus. So sa madaling salita, natubuo ang layunin sa buhay ng tao kapag siya nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya ayaw na
kaya ni Satanas na ang tao'y nakakaparinig ng salita ng Diyos. Bibigyan niya na ang gagawin niyang busy ang lahat ng tao. Papagurin na ang lahat ng tao, pupuyakin na ang lahat ng tao sa high school, sa Facebook, para lang huwag makapanginig. Dahil ang tao ay nabubuo ang mananampalataya at layunin kapag ang isang tao ay nakakapakinig ng salita ng Diyos na makapakinig ang babaeng ito, namuo sa kanya ang mananampalataya at ang isang layunin na mahipo man lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon nang siya ay maging payapa at mapalaya sa hindi maganda niyang katayuan sa buhay. Kaya nabubuo ang layunin sa buhay ng tao kapag siya'y nakakapakinig. Ang layunin at pananampalataya ay iisa. Ang inyong lingkod ay dating adik, magnanakaw, hindi mo po kinakahiyagan. Pero ang inyong lingkod ay narito tumayo ngayon sa inyong unahan dahil nabukit ko dahil sa aking kapakinig ng salita ng Diyos, nagkaroon ako ng layunin sa aking buhay. Yun ang dahilan kung bakit napakahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos. Yung nagdrama ka ba rin? Walang layunin sa buhay. Ang layunin lang nila sa buhay, magbaak ng kawayan. Magpumuktok ng kawayan. Pero dahil sa layunin na sa kakapakinig nila, ginagawa nila ang lahat ng bagay sa ikabubuti sa kaluluwalhati ng ating Panginoon. Doon nabubuo ang layunin ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya ang layunin at pananampalataya ay iisa, kaya hindi lahat ng nakikinig ay nagkakaroon ng magandang layunin sa buhay. Dahil minsan, ang nangingibabaw sa kanila ay ang kanilang laman kaysa sa layunin ng Diyos. Ang dami ko na nakikita. 5 taon na nakikinig. Pero napakadali din ang kaigulan ang ating Panginoon. Ibig sabihin, walang nabunong layunin sa buhay. Dahil minsan ang nangingibabaw sa kanila ay ang kanilang laman kaysa sa layunin ng Diyos. Kaya pag nangyari iyon, wala silang anumang bagay na hihipuin na may kaugnayan sa Panginoon. Ang babae, hindi po niya ang Panginoon dahil may layunin siya sa buhay niya. Gusto niyang maging maayos at normal at payapa ang buhay niya. Kaya may mga taong matagal nang nakikinig, pero hindi man lamang nagkakangkang humipo ng anumang bagay na may kinalaman sa Panginoon. Hindi naman lamang humihipo ng Bible. Maminin natin sino dito ang nahawak ng Bible at bibigyan man lamang ng kahit na 1 minuto na humihipo. Ang babaeng nang siya'y magkakapakinig na salita ng Panginoon na buo sa kanya ang isang layunin na kinakailangan mahipo niya sa anumang paraan. Maghirap man siya, mayakyakan man siya, mapagkapatan man siya, kapusin man siya ng hilingan dahil sa dami ng tao, pero nabuo ang layunin sa buhay na hipuin ang laylayan ng Panginoon. Pero may mga tao na hindi man lamang humahawak ng cross upang manigay sa tao. Hindi man lamang humahawak ng microphone upang magpatutuon ang kalugihan ng Diyos. Hindi humahawak ng instrumento, hindi humahawak ng walis sa church dahil wala siyang layunin na ma-involve sa church. At lalong-lalo na hindi humahawak ng sobre para sa church kasi nga wala siyang layunin maging pamahagi ng church. Kaya ang mga tao walang layunin sa buhay, hindi mo siya maaasahan sa mga bagay na ganito. Bihirang-bihirang mo siya makikita sa kawain ng Diyos. Ano sabi ng introduction natin? Ang layunin ay nagsisimula sa relasyon sa Diyos. Bihirang-bihirang mo siya makita sa kawain ng Diyos. Ang isang halimbawa dito ay ang mga mago. Dahil malapit na ang pasto. Umaawit na si Jose Maria. Diba? Ang isang halimbawa dito ng mga taong punong-puno ng layunin ay yung mga mago. Nagsagawa sila ng mahabang paglalakbay dahil ang layunin nila ay ang
sambahin ng sanggol na si Jesus. Tiniis nila yung hirap, yung distansya, yung layo ng lugar nila para lamang makita at sambahin ng Panginoon at ihandog ang kanilang regalo. Yun ang layunin nila. Si David ay nagbika ng ganito sa Aklat ng Awit, chapter 27, verse 4. Isang bagay ang hinihingi ko sa Panginoon na aking hanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon. Lahat! Ano sabi? Lahat ng mga kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at magpusisa sa kanyang templo. Awit 27:4. Yun ang layunin niya sa buhay niya. Kaya naman itinurmok siya ng Panginoon at sinamaan siya ng Diyos. Kaya naman ang Diyos ay nagbika ukol kay David. Ganito ang sinabi ng Panginoon. And when, Aklat ng Gawa, chapter 13, verse 22. And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony and saying, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart. Ang taong malapit sa puso ko, which shall fulfill all my will. Ang ibig sabihin mo, nasumpungan ko si David, ang taong malapit sa puso ko, na siyang pupuno ng aking mga layunin. Yan. Kaya siya naging hari. Dahil ang laman ng puso niya ay bigyan ng katuparan ang layunin ng Diyos. Pero sabi niya, ang isang bagay lang ang aking pinapangarap sa buhay ko. Ang ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon araw, sa buong buhay ko, o sa lahat ng kaarawan ng ating buhay. Hindi niya sinabi paminsan-minsan ay makasingit ako. Hindi ganun na sinabi niya. Sinabi niya, lahat ng mga kaarawan. Ibig sabihin, uubusin niya ang lahat ng kaarawan sa buhay niya sa bahay ng Diyos. Kaya ang taong walang layunin, wala siyang anumang bagay na hihipuin na may kinalaman sa Diyos. Hindi siya hihipo niya, electric pa. Hindi hihipuin niya. Dadaanan lang niya. Hindi siya hawak ng walis. Hindi siya hawak ng walis. Wala siyang anumang bagay na hihipuin. May hindi pa si Jacob. Lagi na ako pulito, hihipo niya. Sabihin niya, isang araw, tutugtog siya niya pag malaki na siya. Di ba? Pero ang taong walang layunin, walang anumang bagay siya naghihipuin na may kinalaman sa Panginoon. Kaya ang bunga nito, walang pagbabago, walang kalayaan sa buhay. Kung hindi nilayon ng babae na mahipo niya ang damit ng Panginoon, makapalaya kaya siya sa miserable niyang buhay sa loob ng 12 taon. At pag nangyari ito sa tao, ang Diyos ay hindi magiging interesado sa buhay natin. Ang Diyos ay hindi interesado sa mga tao walang layunin sa buhay. Kaya po huwag niyong kalilimutan. Ang babae ay pilit na hinanap ng Panginoon, hindi dahil naramdaman niya yung paghipo nito sa damit niya, kundi nadaman niya yung mabigat na kalagayan ng babae at ang layunin nito na siya ay makalaya sa kanyang miserableng buhay. Yun ang dapat natin maunawaan. Kaya naging mahalaga siya sa Panginoon dahil ang babae naramdaman ng Panginoon na may layunin sa buhay niya. Ano ang nararamdaman ng Diyos sa buhay mo? Hindi ka bibigyan ng bahagi ng Panginoon sa buhay niya kung wala siyang nakikita ang layunin sa buhay mo. Kaya ano sabi ng Panginoon, sino humipo sa akin? Ginawa niya yung nais niya ng bigyan ng bahagi ang babae sa buhay niya. Kaya hindi siya pumayag na umalis ng babae na hindi na nakikita o hindi na nalilaya.
pinagalitan ng iyong pananampalataya. Kaya sinabi niya yung inihahayag niya sa buong sumusunod sa kanya. Kaya ang kanyang buhay ay nakatala sa salita ng Diyos. Bagamat walang sinabing pangalan, pero makikita mo doon ang kanyang kasaysayan. Dahil siya nagkaroon ng layunin. Nagsimula na mapakinggan niya ang mga bagay ukol kay Jesus. Ang pinakamagandang layunin sa buhay ng tao ay ang magkaroon ka ng bahagi sa buhay ng Panginoon. Yan ang pinakamagandang layunin. Yung maging kasangkapan ka ng pagkilos, ng pagliligtas, ng pagpapala ng ating Panginoon. Makikita natin yan dito sa Lucas sa chapter 10 verse 42. Lucas chapter 10 verse 42. Ano sabi ng Panginoon kay Marta? Dahil si Marta, iba ang layunin niya. Ang layunin niya ay maging chef, maging eksperto sa pagluluto ng pansit. Yun ang layunin niya sa buhay. At napapagod siya, nainggit siya kay Maria dahil ang layunin ni Maria ay ang pumupo sa paanan ng Panginoon at makinig ng kanyang sinasabi. Kaya sabi niya, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pabayaan ako ng kapatid ko? Na mag-isang nagpapakatamot sa pagtimpla ng palamig? Siya lumabalay sa pag-ano makakainin ng mga taong pinagbabayustadihan ni Jesus. Ano ang sagot ng Panginoon? Lucas 10:42, na dapat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Ano ba ang pwedeng maging bahagi mo sa Panginoon na hindi kailangan aalisin sa iyo? Ano ba ang pwedeng maging bahagi mo sa Panginoon? Blessing. Ano ba meron sa Panginoon? Kapayapaan, kalayaan, pagpapala. Kaya ang tao ay nagsisimula na magkaroon ng layunin pag siya sumampalataya sa Diyos. Ang mga tao walang layunin sa buhay, walang pananampalataya. Pangatlo, at dito ako magtatapos, ang tao may layunin sa buhay, hindi hinihiwalayan ng Panginoon. Hindi nga hiwalayan. Doon naman natin yung mga maupuan sa kasunod kay Jairo. Alam nyo, nabuhay ko mensahe ko ito dahil doon sa meeting namin. Pastors, meeting na kasama sa bahay. Medyo pinihit ko lang para maging angkop sa mga nampataya. Dahil ang tinalakay ni Pastor dito may kinalaman sa mga lingkod ng Diyos. Ang tao may layunin sa buhay, hindi hinihiwalayan ng Panginoon. Kung bibigyan mo ng pansin, naunang lumapit kay Jesus, si Jairo. Panginoon, kung maaari pumunta ka sa bahay ko dahil ang aking anak na babae na 12 taon ay naghihingalo araw buhay. Pag-isip, isasama ko sa iyo. Kaya habang sinagdalakan ay hindi mo nga ng damit, ang laylayan ng damit niya na yung babae. Kaya ako naniniwala ako balay-isis na si Jairo. Gusto niyang makisama. Pero ang nakita ko dito, ang isang bagay na mahirap harapin sa buhay natin ay ang mga kinatatakutan natin. Sino mo nung naniniwala ko? Marami tayong kinatatakutan tuwing nakapusan. Marami tayong kinatatakutan. Kinatatakutan natin yung may-ari ng bahay natin. Lalo na kung may-ari ng bahay, may kalakiting tulad niyo. Tulad namin. Tutulad ng gano'n. Sister Joy, kailan ka magbabayad naman yun ang renta mo? Ay, napakahirap. Sabi ko nga, ang hirap talaga sa talagang wala naman may-ari. Ang dami natin pinatatakutan. Napakasisipag ng mga Bombay ngayon. Mag-ikot. Isa yan sa mga kinatatakutan natin. Marami tayong kinatatakutan. Marami tayong pag-aalala na isipin sa buhay na kinatatakutan natin. Marami tayong kinatatakutan sa buhay natin tulad ni Jairo. Natatakot siya hindi na sila makita ng kanyang anak at hindi na maduktungan ang buhay ng kanyang anak.
dating na galing sa bahay ng pinuno sa sinagoga na nagsasabi, patay na ang anak mo, babae. Bakit mo pa tinapagabag ang guro? Huwag mo nang batabagin ang guro. Late na kayo. Huwag na kayong tumuloy. Diba? Makikita natin, hindi sinabi ng Panginoon kay Jairo, sorry, sa dami ng tao na nangangailangan, hindi ko na magampanan lahat. Pasensya ka na, hanggang doon na lamang ang buhay ng iyong anak. Hindi ganun na sinabi ng Panginoon. Ano sinabi ng Panginoon? Ano sabi ng Panginoon? Marcos sa chapter 5 verse 36, dapat hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinalita at nagsabi sa pinuno ng sinagoga, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Ano yun? Yun ang kagandahan ng kasama mo ang Panginoon. Kahit nasa gitna ka ng napakaraming kinatatakutan mo, hindi ka iiwanan ng Diyos. Alam mo ba kung bibigyan natin ng pansin? Ang babaeng miserable ang buhay, 12 taong naghihirap na durusa sa sakit niya. At ang anak naman ni Jairo ay 12 taong din. Di ba nagkakali sila? Parehas ba ang kanilang sitwasyon? Tali yung kanilang karanasan sa buhay. Ang Panginoon ay hindi humihiwalay kay Jairo, bagus pinalakas ang loob ni Jairo. Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Alam mo kung bakit hindi humihiwalay ang Panginoon kay Jairo? Dahil si Jairo ay may layunin sa buhay. Siya po ay pinuno ng sinagoga. Pag sinabi kasing sinagoga, ang ibig sabihin po kasi ng pinuno ng sinagoga, pag sinabi kong sinagog, yung po ay noong unang panahon kasi ang Panginoon ay nagtayo sa katauhan ni Haring Solomon ng templo. At dahil sa kanilang pagkakasala, ibinagsak ng mga Babylonian ang templo. Ay noong panahon sa lumang tipan, o bagong tipan, para sila makasamba sa Diyos, nagtayo sila ng mga sinagoga. At yun yung kalibunan ng mga tao, ng mga Hudyo na sumasamba. At sila pinangungunahan ng pinuno ng sinagoga. At yun ay parang kumakatawan na rin ito sa pastor. Kaya ito siya, sabi nga ng pastor ko, ito si Jairo, pastor din niya. Yung sinago, at sinabi sinago, yun yung church noon sa panahon nila. Kasi nga wala silang templo dahil binagsak ng Babylonia. At sila'y inalipin. Kaya yung pinuno ng sinagoga na si Jairo, wala niyang pinagkaiba sa mga lingkod ng Panginoon. Kaya ang layunin nila ay paglingkuran ng Panginoon. Ngayon, mayroong sakit at aagaw buhay ang kanyang anak. Ang makikita natin dito, kahit nasa matinding malungkot na katayuan ng buhay niya, hindi siya hinihiwalay ni Jesus. Kaya lang ang daming blessing, ang daming nadadaanan ng Panginoon, at yun na harapin niya. Kaya sila si Jairo, hindi na pinabot ang buhay ng aking anak. At hindi na nga nila inabot ang buhay. Dahil sa dami ng tao lumalapit sa Panginoon. Kaya ito ang pagkakaiba ng taong may layunin sa buhay. Ang mga taong may layunin sa buhay ay bigyan ng Panginoon ng kapulihan, hindi kailanman hiwalayan ng Panginoon. Ang isang halimbawa dyan na si Mardoqueo sa aklat ng Esther. Ang aklat ng Esther ay wala kang makikita binabanggit katagang Diyos. Sa mga nagbabasa, pero hindi nila babasa, hindi mapupunahin. Aklat ng Esther, ang bukod dati sa aklat sa Bible, ang walang binanggit na pangalan Panginoon o Diyos. Walang katagang Diyos o Panginoon, pero hindi ibig sabihin o iniwala na si Mardoqueo ng Diyos. Si Mardoqueo ay bumakap sa matinding sitwasyon niya sa buhay dahil hindi siya lumuhod kay Haman na ministro ni Haring Ahasuero, at yung hindi niyang pagluhod na naging kapalit ay ang kanyang buhay. Natatanggal siyang bitayin sa bitayan na pinagawa ni Haman. Pero ano sabi roon? Dahil si Mardoqueo ay naninindigan sa kanyang pananampalataya, bagamat dumaan
siya sa napakahirap na sitwasyon at buhay niya nakataya, hindi siya pinabayaan ng Panginoon na baliktad yung pangyayari. Yung pinayanan, pinagawa para kay Mardoqueo, ang binitay ay ang taong nabubuhod sa kanya. Pagkakatunay na ang Diyos at ang tao'y may layunin, hindi niya kailanman iniiwan. Yes, daraan ka sa mga mabibigat na sitwasyon sa buhay mo. Parang piniipis na nabuhumpugang bato, pero huwag mong kalilimutan kung may layunin ka, ipinaglalaban mo ang layunin mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Ang tatlong magkakaibigan, si Shadrach, si Meshach at Abednego, hindi sila iiwanan ng Diyos. Kahit sa gitna ng apoy, sinamahan sila ng Diyos. Bakit? Dahil ang layunin nila ay manindigan sa kapurihan at sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon Diyos. Ang babaeng binihan ni Kapitan na Aman, kasasabi ko lang kagabi, na mayroong ketong. Alam natin ang nangyari, muntik na hindi gumaling si Naaman dahil sa hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Eliseo kay Naaman, pero hindi pinabayaan ng Panginoon ang dalagitang walang pangalan. Dahil wala namang ginawa ang dalagitang kundi ang layuning itaas ang pangalan at ipagmalaki ang Diyos sa kapitan ng Syria. Dahil meron siyang layunin, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Kaya kung may layunin ka, hindi ka ihiwalayan ng Diyos. Pero pinakita ng pinag-aralan natin kung wala kang layunin, hindi interesado ng Diyos sa buhay. Bakit ka dumadalo sa Diyos? Nakakapakinig ka, pero may nabubuhubang layunin sa buhay mo. Pinatitid at bang layunin sa buhay mo? Gano'n ka nakatagal na naman ang ibigin na salita ng Diyos? Ang babae, one time na napakinggan niya. Ang bagay umul kay Jesus, gumawa siya ng isang layunin na pinaglaban niya sa buhay niya. Ang mahipo lang ang laylayo ng ating Panginoon. Sabi pagkatapos, isa pa makita natin dito, Mark chapter 5, verse 38 to 40. At nagsidating sila sa bahay ng pinuno sa sinagoga kay Herma. At napanood niya ang pagkakagulo at ang nagsisitanis at nagbubuntong hilinga ng labis. At pagpasok niya, pakinggan nyo na iniya, dahil bibigyan ko ito ng katotohanan. At pagkapasok niya ay kanyang sinabi sa kanila, bakit kayo na nagkakagulo at nagsisitanis? Hindi pa kayong bata kundi natutulog. At tinawanan nila siya na nililiba. Datapwat nang mapalabas na niya, inalabas niya lahat. Ay isinama niya ang ama ng bata at ang ina nito at ang kanyang mga kasamaan. Si Santiago yun, si Juan at si Simon. At pumasok sa kinaroonan ng mga bata. Makikita natin dito ang larawan ng mga taong walang layunin. Wala silang ginawa kundi ang magtawa sa ginagawa at sinasabi ni Jesus. Wala silang layunin kundi ang manuot kung anong gagawin ni Jesus. Bakit kayo umiiyak? Hindi patay ang bata. Natutulog siya. Sabi ng mga walang layunin. Paling yata ito. Natutulog daw, hindi na umiiyak. Ganyan ang itsura ng mga taong walang layunin. Ang hanap lang rin mga kakalunod. Kung sino yung maganda sa loob ng Diyos. Pupunta lang sila sa church para ipakita na sila bagong damit. Para ipakita niya yung birthday niya. Ganoon ang larawan ng mga tao walang layunin sa buhay. Walang ginawa kundi magtawa at magkritiko. Pero gusto kong makita niyo dito, pinalabas sila ni Jesus. Hindi isinama sa loob. Maliban kay Jairo at kay Simon Santiago at Juan. Ang tao pala walang layunin sa buhay, pinalalabas ng Panginoon at isinara ang pinto. Doon kayo sila, doon kayo magtawa. Basahin nyo maigi. Pagbalik nyo sa inyo, basahin nyo maigi. Anong ibig sabihin dito? Ang mga tao na walang layunin sa buhay ay walang karapatang makakita ng himala ng Panginoon. Ibig sabihin nito, ang mga tao walang layunin sa buhay, wala
siyang mapapala sa Panginoon. Pangalawa, ang taong walang layunin sa buhay, pinagsasara ng Panginoon, pinapalabas. Ito ang dapat maunawaan natin. Ano ka? Paano mo mararanasan ang blessing at ang pagpapala ng Panginoon? Kaya hindi makakapagtaka, dahil mga walang layunin, isang araw hindi mo na makikita sa church. Dahil hindi lang actual, hindi lang ipinapakita ng Panginoon, pinasasara na sila ng Panginoon. Yan ang isa labas. Ano na kayo rito? Dagdag lang kayo ng alikabok sa tinadala nyo sa church. Parang gano'n. So nakita natin, hindi iniwanan ng Panginoon si Jairo. Hindi nangyari ang layunin niya. O hanggang hindi nangyari ang layunin niya. At nakita natin, muling nabuhay ang kanyang anak. Hindi nyo nakita ng mga tao pinalabas ng Panginoon. Walang ginawa kundi ang pagkama. Pinalabas ng Panginoon, hindi ka pinapasok. Hindi nila nasaksihan kung paano ibinago ng Panginoon ang babae, ang bata. Ang uwi dito, ang layunin na nagsisimula sa pakikinig. Pagtilihan mo ngayon. Pagyamanin niyo ang pakikinig dahil nabubuo ang layunin ng Diyos. Diyan niya pinakikita ang layunin niya sa bawat tao. Yung gamit ang ating mga hulo ng usap sa isang simple kaya na pang-usap. Praise God. Hallelujah. Natawagan ko mga manunod ko. Kita natin ang ating Panginoon. Maaaring hindi mo pa naunawaan kung ano na yun ba talaga ng Diyos sa buhay. Magpatuloy. Ang masama nito, pinitigil mo na ang pakikinig. Ayaw mo na magbigay ng panahon sa pakikinig. Ayaw mo na magbigay ng oras. Parang ginagawa mo na lang na sideline ng pakikinig. Makikinig ka kung kailan 3 times ka. Yung wala kang magawa. Wala ka namang gagawin. Tandaan natin, hindi mo sinabi na ang taong may takot sa Diyos na hindi nawawalan ng masamang sitwasyon sa buhay. Hindi mangyayari din sa mga tao ng Diyos. Pero ang kaibahan kung hindi sila iniiwanan ng Panginoon tulad ni Jairo. Sa kanyang kalagayan sa buhay, dahil nagawa niya lahat ay ipagamot na niya kung saan doktor ang anak niya. At wala talagang nangyayari kundi ang mga tao. Pero dahil sa ganun, sa sitwasyon ng yun, dahil ang lalaki ito'y pinunong-puno ng lalo, hindi siya iniwanan ng Panginoon. Yun ang yaman ng mga tao may layunin sa buhay. Hindi ko sinasabi ng tao may layunin sa buhay, hindi na makakaranas ng kagipitan. May kagipitan pa rin, pero ang pinapakita rito ng Panginoon, hindi kanya kailanman papapayaman. Kaya ano sabi niya, Ama, ang nais ko kung saan ako naroon, doon din lumuhon ang aking mga lingkod upang makita nila ang kaluwalhatiang ibinibigay mo sa atin. And ito na yung ni Jesus. Ang pangarap ni Jesus, makasama kanya kung ano ang kanyang nararanasan, kung ano ang katayuan niya sa buhay, hindi ang maranasan mo at maging katayuan mo sa buhay. Dahil lahat ito, awitan natin ang Panginoon. Ang Panginoon at isang awitin. Praise the name of Jesus. Ulitin ko, ang layunin na nagsisimula ay sa relasyon sa Diyos. Kaya ang mga taong walang relasyon sa Diyos, walang layunin sa buhay, kahit tulog, layas, lakwatsa, sugal, alak, sigarilyo. Yan ang buhay ng mga taong walang layunin sa Diyos. Tandaan nyo, ang langit ay ginawa para sa mga taong may layunin sa buhay. Lahat ng papasok sa langit ay may mga layunin sa buhay nila.
at ang impyerno'y ginawa para sa mga tao walang layunin sa buhay. Praise the name of Jesus. Hallelujah. You can make many plans, but the Lord purpose will remain. Nalimutan ko ng sarili kay Pilangin na nailabas mo. Habang umiibig tayo na isang awitin, magpapakasakali ako sa online. Hindi mo alam kung anong layunin ng buhay. Kung anong purpose kung bakit ka na nabubuhay. Nasa takala mo magpakasaya, kumain, matulog, mangarap, magkaroon ng pera, mahigit sa mga may pera. Hindi mo maunawa ang ibig sabihin ng buhay. Ang purpose ng buhay. Tulad na sinabi ko, ang purpose ng buhay ay nagsisimula sa relasyon sa Diyos. Hindi mo talaga maintindihan ang layunin ng buhay mo dahil wala ang relasyon sa Diyos. Kaya sa oras na ito, i-encourage kita na tanggapin mo ang Panginoon. Bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Kaya kung ikaw yan, hindi mo pa natatanggap ang Panginoon. Bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Kung nasa ulan, nananalangin ako ng panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. At ako'y naniniwala kung hahampakan mo at lagi mo nga hanapin ang kalooban ng Diyos, masusuntunan mo ang layon sa buhay mo ng ating Panginoon. Tulitin mo makatalang ito na ilang Diyos, inaanin ko po na ako'y mamuhay ay sa aking lahat. Ang layunin ko sa buhay ay pagbigyan ang lahat ng layaw ng aking katawan. Sapagkat ito ang pananaw ko sa buhay. Subalit naunawaan ko ang pinagkasala sa ikaw ay namatay sa ibabaw ng krus dahil sa layunin mo na ako'y iyo makabuhay. Kaya sa oras na ito, nagpasya ako na tanggapin ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At dahil dito, pinupuksan ko ang aking puso, inaanyayahan kita na pumasok at maghari sa buhay ko. Isulat ko rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagkabalik ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Sa oras na ito, sa bawat isa na narito, bukas ang mata. Sabihin mo sa Panginoon, alaman ng puso ang layo nito sa buhay. Praise the name of Jesus. So God, bigyan mo po ng layunin. Bigyan mo ng purpose ang buhay ng bawat isa upang mamuhay kami ng may kalinisan sa iyong harapan. Lord, mag-usap ka sa iyong mga anak. Yan ang mga bagay na hindi mo kayang gawin, ito ang gumawa. Lord, O God, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya. Lord, O God, magpalain mo ang iyong anak na bilang. Tulad ng marami kong dinadalangin. Lord, ilagay mo sila sa pinakatutok na layunin mo sa buhay. God, hallelujah. Pagpalain mo ang mga inanagtahanan na ito. God, tulungan mo po. Simulan mo lang ang layunin ng puso nila sa iyong harapan. Layunin na ito ay bigyan nila ng kalwalatian o dakilang Diyos. Lord, O God, pagpalain mo ang mga lahat ng kanilang pangangailangan. God, pagpalain mo ang kapatahan nito. Pangusap ka sa kanilang buhay. Bigyan mo po ng goal ng layunin ng buhay nila. Hindi ba unawa mo ang layunin mo sa kanilang buhay? Yes, O God. Lord, O God, in the name of Jesus, God, mag-usap ka sa iyong mga anak. Mag-usap ka sa iyong anak ng ilang Diyos. Pagpalain mo po siya ng ilang Diyos, O God. Lord, O God, in Jesus' name, pagpalain mo po Panginoon ng iyong anak. Yes, O God. Hallelujah. God, maraming salamat sa iyong kabutihan. Lord, O God, in the name of Jesus. Hallelujah.
Tayo bakit tumayo? Praise the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabitan natin ang Panginoon. Ipakita mo sa iyong mga anak ang iyong layunin sa kanilang buhay o God. God, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Mga bagay hindi ko kayang ipangusap, hindi ko kayang gawin, ikaw ang gumawa sa iyong mga anak o God. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Isa po tayo, papalain kayo ng ating Panginoon.